ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Talagang nataranta at hindi makapaniwala si Divina nang makita niyang nakapasok si Tanggol sa loob mismo ng kanilang mansyon. Lubos siyang nagtaka kung paano nalusutan ni Tanggol ang napakarami nilang tauhan at mahigpit na seguridad. Alam ni Divina na ang dahilan ng pagpunta ni Tanggol ay para gantihan siya. Nanginginig si Divina sa takot dahil batid niyang galit na galit si Tanggol dahil sa ginawa niyang pagtatraidor dito. Ang pagdating ni Tanggol ay hudyat na kailangan niyang pagbayaran ng kanyang mga kasalanan at kitang-kita sa mukha ni Divina ang pagkabahala na baka yun na ang kanyang katapusan. Agad na sumigaw si Divina at inutusan ng lahat ng kanyang mga tauhan na palibutan at sugurin si Tanggol. Iniutos niyang siguraduhin ng mga ito na tapusin na ang buhay ni Tanggol upang matigil na ang banta nito sa kanya. Subalit parang mga langgam lang na tinapakan ni Tanggol ang mga tauhan ni Divina. Sa kabila ng kanilang dami, walang nagawa ang mga ito. Isa-isa silang pinabagsak ni Tanggol ng walang kahirap-hirap, gamit lamang ang kanyang bilis at lakas. Habang tumutumba ang kanyang mga tauhan, lalong lumalakas ang kaba at takot sa puso ni Divina. Dahil wala nang pag-asa sa kanyang mga tauhan, wala nang ibang naisip si Divina kundi ang tumakbo para iligtas ang kanyang sarili. Kumari pa siya ng takbo palayo kay Tanggol para magsumbong sa kanyang asawang si Brando. Alam niyang si Brando kasama ang mas marami pa nitong mga tauhan ang makakatalo kay Tanggol. Nang dumating na si Brando at ang buo nitong puwersa, nag-iba na ang sitwasyon. Napalibutan si Tanggol ng mas maraming kalaban na pawang mga armado. Dahil mag-isa lang siya at kulang sa armas, napilitan si Tanggol na tumago at makipaghabulan sa loob ng malaking bahay para makahanap ng pagkakataon na makatakas. Habang nagtatago at umiiwas sa mga tauhan ni Brando, may narinig si Tanggol mula sa isang kwarto. Isang boses ng babae ang sumisigaw at halatang nangangailangan ng tulong. Hindi nagdalawang isip si Tanggol at agad niyang pinuntahan ang pinanggagalingan ng sigaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, laking gulat ni Tanggol nang madiskubre niyang ang babaeng humihingi ng saklolo ay si Ponggay. Nandoon si Ponggay sa loob ng kwartong yon dahil may sarili itong misyon na hindi naging matagumpay. Pumunta si Ponggay doon para sana maghiganti kay Rocky Boy, ang lalaking bumugbog ng husto sa kapatid ni Ponggay na si Dimples. Ngunit sa kasamaang palad, imbis na makaganti, si Ponggay pa ang muntik mapahamak at mamatay. Kung hindi dumating si Tanggol, siguradong katapusan na ni Ponggay. Kaya naman, si Tanggol na ang humarap at gumanti para kay Ponggay. Mabilis niyang pinabagsak si Rocky Boy. Matapos ang kanilang laban, nakakita sila ng pagkakataon para tumakas na. Nagtulungan ang dalawa at sabay silang umalis sa mansyon bago pa sila maabutan ni Brando at ng mga tauhan nito. At yan ang ating aabangan. Bye!